Sa linya ng ating telepono si Ginoong Renato San Jose, OIC ng MRT. Ginoong San Jose, magandang umaga po. Si Ivan ho ito. Magandang umaga rin, no? Sir, anong nangyari? Ito hong unang-una... Ngayon po meron tayong nakita sa mga 900 natin yung signaling system, merong indication ng isang abnormality sa track. Kung pinuntahan po ng ating personnel, nakita po na meron po tayong broken rail. Ito po ay sa bandang pagitan ng Santolan at saka ng Ortigas Station, northbound po ito. Kaya po, dahil po rito, ay tigil po natin pansamantala yung pagbabiyahe ng tren natin magmula po sa North Avenue hanggang sa Shaw. May linya lang po tayo mula Shaw hanggang Taft Avenue at pabalik. Sa ngayon po ay ginagawa pa yung relays, kaya po nakatigil muna yung mga tren natin dito po sa from North to Shaw. Sir, just let me make sure I got that right. Meron hong nakitang putol sa ating relays? Opo. Ano Okay. pangalawa na to, Bale? Ito ho Ganun, yung, sir, no? pareho din hong sitwasyon nito nung last week, ano? Oo. Okay, yung last week ho, na-restore natin yung service in a few hours. Sa ngayon po, how long do we expect na ma-restore natin yung serbisyo ng MRT Within the from hour North po, Avenue? ini-expect natin na ma-restore din. Sorry, sir, can we... Within the hour. Within the hour. So within the hour, marerestore po yung serbisyo natin. Sir, nung huli ko kayong nakapanayam, naalala ko, naitanong ko sa inyo kung na-check ba natin yung every single inch nitong track natin for possible cracks or whatever na magka-problema ho ulit yan. Nagawa po ba natin yun, sir? Oo, lagi po tayong merong checking ng track. Meron po tayong foot patrol at meron po tayong test train na mga tinatawag. At maliban po dun, meron din tayong signaling system na may circuit sa tren para po tingnan ito. Subalit po kanina, 5:47, nagkaroon po tayo ng indication sa signaling system natin, kaya po pinapuntahan natin ang tao. At doon po kinakitaan ng pagkaputol ng relay. Ginoong San Jose, ano po yung gagawin nyo dyan? Yung parang yung una din, lalagyan ng clamp temporarily? Opo. Lalagyan po muna siya ng fish plate at saka ng clamp para po temporarily madaanan ng ating mga tren at a reduced speed. Tapos mamaya pong gabi, ipapalitan yung relay. Okay, clarify ko lang mo yun. So once na ma-restore, after an hour or within the hour, pagdadaan ho sa parte ng istasyon na nandoon yung clamp, babagal ang MRT natin. Ganun ba? Babagal po siya. Maximum po yun, mga 10 kilometers per hour. So from 40, which is the usual, magte-10 siya, tapos babalik ng 40 ulit. Opo, paglampas niya po doon sa area na yun. Sir, safety-wise, how safe na gamitin pa po natin yung tren ng ganyan yung sitwasyon? Sa ngayon po, okay naman po. Kasi ang akin pong nasabi, tulad po nung nakaraan nating interview, na hanggat gumagana po yung ating signaling system, nakakapagbigay sa atin ng warning sa lahat ng nangyayari sa track, ay ito po ay magiging safe na gamitin. Subalit kapag ito po ay hindi na gumana, kami po mismo ang magsasabi na hindi na po pwedeng gamitin. Okay, sinasabi niyo sir, temporary lang yung mga clamps na nailagay natin. Kailan ho dadating yung talagang pang-permanente at yung hindi na talaga mag-aalangan yung ating mga sumasakay sa MRT? Sa ngayon po ay gumawa na ng special body ang DOTC para po ang maging function niya specific lang po doon sa rehabilitation. Kailan ho ito? Ito po ay ginagawa na po ngayon. Nasa pre-procurement na po yung ginagawa ng DOTC. At kapag nagawa po yung, pag nabili po yung mga relays, magsisimula na po yung pagpalit. Papalitan ho ang relays ngayong taon o sa susunod na taon po, Ginoong San Jose? Maaari pong magsimula yan bago magtapos ang taon or early next year. Okay, sir. In the meantime, I'm sorry I have to ask this, sir. Are we not playing the Russian roulette here? Parang, hindi ho ba tayo parang isinusugal natin yung kaligtasan ng mga pasahero natin? Nung lumusot po yung MRT kasi marami nagkomento nun, it was an accident waiting to happen and the accident actually happened. Hindi rin po kasi tulad po na nabanggit ko na kapag hanggat gumagana po yung ating signaling system, magkakaroon po tayo ng sapat na warning para po sa anumang mga eventuality sa loob ng relays. Yung pong lumusot yung MRT at lumampas po ito sa Taft Avenue, nangyari po iyon dahil wala po na gumaganang signaling system dahil naka-bypass po, nasa bypass mode yung tren dahil po hindi siya na gumagana. Let's just hope na gumana lagi ang signaling system para ma-warn ang ating mga pasahero pati operators ng MRT. Ano po, kapag hindi na po ito gumana, kami po mismo ay hindi rin pwedeng magbigay ng anuman pong pagkakataon na umandar yung tren. Tulad po na nangyari ngayon, anuman pong depekto, hindi po namin na itinatago ito sa publiko, agad po namin itong pinagbibigay alam.
Okay, Ginoong San Jose, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Babalikan ho namin kayo para sa update pa. Kaugnay Okay, ho maraming sa ating salamat din po. sinasagawang repair. Thank you, sir. Ginoong Renato San Jose ng MRT.